Kamusta mga idol? Nakita ko si Black Rider nung isang araw at napansin ko na enduro pala yung motor niya. Tapos, naka mini driving light lang siya. Diba parang unsafe naman? Kaya napaisip ko, bakit kaya ganun ang motor niya? Tapos biglang lumabas ulit siya, iba na yung motor niya. May tail light na at may headlight na. So, napaisip tuloy ako ngayon. Ano kaya yung the best enduro motorcycle na pwedeng gamitin ni Black Rider na available ngayon sa market? Kaya, nagkalkal ako sa internet at ito ang aking mga nakita na pwede niyang gamitin at ating issue-showdown ating pagkukumpara-kumparahin kung alin talaga ang pinaka-the best sa mga motor na nakalap. Well, umpisa natin to sa ating listahan. Nangunguna-nguna sa listahan na yan WR150 ng Yamaha. Kasama na rin dito sa listahan natin na XTC125 ni Yamaha. Nariyan din si KLX 150S ni Kawasaki at ang KLX 150 ng Kawasaki din. Ito yung dating BF. Nariyan din ang entry ni Honda, ang CRF 150L at ang XR 150. O, diba? At meron pa ditong isa, ang pinaka-affordable. KRY 150 ng Rossi. So, sila ang ating pagkukumpara-kumparahin at ating issue-showdown at malalaman natin kung sino ang magwawagi sa Battle of the Enduro. So, eto na. Pagdating sa makina, lamang na lamang si WR155. Pangitang-pangita naman kasi 155 na makina ang kanya. Samantalang ang kanyang mga katunggali ay isang 125, isang 145 at saka mga 150 na. Pagdating sa cooling system, lamang din si Yamaha. Kasi si Yamaha ay naka-liquid cool. Samantalang ang kanyang mga katunggali ay mga naka-air cool lang. Pagdating sa fuel injection, dito may tumapat na. Si Yamaha WR155 ay naka-FI, samantalang si CRF 150 ay naka-FI na rin, kaya fuel consumption ito ay magiging matipid na. Pagdating sa speed yan, dito na naman lumamang na naman si Yamaha. Siya ay merong 6-speed transmission. Yes! Samantalang yung mga katunggali niya na si XTC, KLX na naman, CRF, XR at KRY ay mga naka 5-speed transmission. Kaya nga pagdating sa makina ay lamang na lamang si Yamaha at makaka 4 points siya on the lead. Yes. Pagdating sa suspension, dito nakalamang si KLX 150, si CRF 150L at saka si KRY 150 sapagkat dahil ito ay naka-inverted fork. Kaya lang lamang na lamang si CRF dito dahil yung inverted fork niya ay Showa. At humahabol din naman sa kanilang tatlo itong si WR155 dahil si WR155 ay naka-oversize shock sa unahan. Kaya malaki din ang kanyang shock at maganda rin ang play nito. Lahat naman sila ay naka-hydraulic disc at tama-tama lang yun para sa mga enduro motorcycle na naka-hydraulic disc ang unahan. Magkakatalo-talo na lang sila pagdating sa mga branding at sa performance. Pagdating sa gulong sa unahan ay dito nakalamang si WR, XTC, KLX 150, CCRF dahil silang tatlo ay apat. Dahil silang apat ay pare-parehas naka 21 inch samantalang si KLX 150S at si XR 150 ay 19 inch lamang samantalang naiwan na nila si KRY 150 na may 18 inch lamang po. Yes. Lahat naman sila yung naka-monoshock at depende na lang kung anong setup. May ProLink, may Unilink setup at depende na lang to sa anong suspension ang gamit mo. Kaya okay na rin yun. Depende sa tuning. Pagdating naman sa panghulihang gulong, lahat naman sila yung magaganda. Pero nakalamang dito si WR, si XTC, si KLX 150 at saka si CRF 150L sapagkat sila yung naka 18 inch samantalang si XR 150 man ay naka 17 inch. Kaya medyo mahabol ng konti at naiwan na nila pagdating sa hulihang gulong si 150S at saka si KRY 150 dahil parehas lang silang naka 16. Pero likudang preno ang pinag-usapan, nakalamang dito si WR, si KLX 150S, si KLX 150, si CRF at saka si KRY 150 dahil sila ay naka hydraulic disc po. Yes. Samantalang si XTC ay naka-drum, pati na rin si XR 150 ay drum lamang. So pagdating dito ay lamang na lamang. Pagdating dito ay lamang na lamang yung dalawang KLX 150 at saka si CRF 150L kasi sila yung medyo may magandahang performance pagdating sa suspension at gulong.
Pagdating naman po sa kanilang mga lighting and electrical ay dito na magkakatalo-talo ang mga kaibigan natin mga motorsiklo sapagkat si WR155 ay naka-digital. Kasama na rin dito sa digital system na ito ay si KLX150S, KLX150, kasama na rin si CRF150L at si KRY150. Yung pong mga yun ay mga naka-digital, samantalang si XTC125 at saka si XR150 ay mga pawang naka-analog lamang, pero hindi sila patatalo kasi maganda ang pormahan ng kanilang mga analog panels. Pagdating naman sa mga ilawan ay siya dito na nakalamang ang dalawang Kawasaki, dapat silang dalawang Kawasaki KLX150S at ang KLX150 ay parehas naka-LED headlight, samantalang naiwan na nila yung ibang brand dito na naka-halogen headlight lamang. Pagdating sa signal light ay lahat naman sila ay pare-parehas maliban lamang kay KRY na naka-LED, kaya naman medyo nakalamang-lamang to ng konti pagdating sa signal light. Pagdating sa tail light ay ganun din naman, nakalamang na naman dito si KRY150 sapagkat silang lahat ay naka-bulb type, samantalang si KRY150 ay naka-LED. Yan naman po sa pagkakataong ito ay nakalamang naman si KRY pagdating sa electronics dahil hindi masyadong natipid at bawang LED ang ginamit para sa kanya. So, ito na talaga ang final verdict. Pagdating sa presyuhan ay talagang malalaman mo kung sino ang mananalo at lamang na lamang dito ay ang KRY150 sapagkat ito ay mayroong 70,000 pesos only. Sumunod na dito si XTC125 na may 90,000 at si XR150 na may 97,000. Sumusunod dito si KLX150S na may 123,000 123,000 po. Ayan. Samantalang si KLX150 naman ay meron 135,000 pesos at ang si CRF150 ni Honda ay may 148,000 pesos at ang pinakamahal sa nilang lahat ay si WR155 na may 180,000 pesos. Kaya naman medyo nakalamang dito yung tatlong maliliit na gulong. Siguro dahil sa gulong kaya sila nakalamang. So, sa overall impact ay lamang na lamang at kitang-kita kung sino na ang nanalo. Talaga namang napakahigpit ng labanan dito sa motor na enduro at dahil dyan ang nagwagi sa pinakamamaming puntos sa ICWR155 na nakatanggap ng 8 puntos, samantalang ang tatlong natira na si KLX150 at saka CRF150L at saka ang KRY150 ni Rosie ay nakatanggap ng 6 na puntos at ang dalawa pa sa kanila ay nakatanggap ng 3 puntos na ito ay ang XTC125 at saka KLX150S, samantalang si XR150 ay meron lang 1 puntos. Wow, ba't kaya? Ang tanong, kung ako ay si Black Rider, alin ang aking bibilhin? Dahil ako ay isang delivery rider at ang budget ko ay hindi ganong kalakihan, siguro ipipiliin ko ang CRF150L dahil ang CRF150L ay may mataas na puntos, naka-fuel injection na talaga namang matipid at Showa inverted fork pa siya. Pati ang likod nito Showa din panigurado na. Saka naka-digital siya at saka okay na okay ang performance ng kanyang mga pyesa dahil 21 at 18 inches ang kanyang gulong at saka naman talaga namang hindi ka bibiguin nito at may quality din naman. Pero kung ikay malaking-malaki ang budget mo ay di mag-WR155 ka kasi ito ay naka-liquid cool, naka-fuel inject, naka 6-speed transmission, yes, at naka-disc pa parehas ang gulong. At advantage dito yung liquid cool niya at saka 6-speed transmission kasi gamit na gamit mo yun pagdating sa mga takbuhan, hindi kagaya ng iba na naka 5-speed transmission na masasagad mo yung revolution nila at wala ka ang pahinga. At kung ikaw naman talaga ay walang-wala ng pera ay di subukan mo si KRY150 dahil medyo mataas din naman ang kanyang puntos at dahil doon ay siya ay nakakuha ng 6 okay na para sa 70,000. Ma-experience mo lamang nga ang iyong kagalingan sa pag-i-enduro at kung talaga namang ikaw ay gusto mo na medyo makaangat-angat ng konti di piliin mo si KLX150. Sa anong dahilan? Dahil ito ay naka-inverted fork, malaki ang gulong, naka 21 inch nga
na at saka 18 naka-double disc at may pangalan na si KLX at saka may mga previous pati mga handguard engine cover at saka kung ano-ano pa. Kaya maganda itong si KLX 150. Pero sa presyo niyang 135, halos konti na lang para maging CRF. Yan, kaya kayo na ho ang bahala. So, sa kanilang lahat, alin na pipiliin ko? Well, siguro si CRF ang pipiliin ko kasi nasa mid-range siya. Sabaga magagamit mo in any condition you want. Ika nga, liquid cool na lang at saka isang speed transmission, halos pumantay na siya kay WR. Kaya kung akong tatanungin is si CRF 150L. Pero gagamit ba ako na ito? Well, depende siguro sa pagdadaanan ko. Kung tayo naman lagi nasa kalsada, di ramdam mo yung every knob na every knob you take ay ramdam mo sa iyong mga kamay. Kahit gaano pa kaganda yung suspension, kung ang gulong mo naman talaga ay manabi tires na idadaan mo sa kalsada, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. So, yan ho ang ating final. Hanggang dito na lang ho ang ating labanang ito at talaga namang may nanalo na ika nga. So, hanggang sa muli ho, ako si Yeye at kayo ay nanonood ng aking channel at umantabay. Salamat sa mga nagsusubscribe at saka sa aking mga nabubudol pa. Maraming salamat at kayo nabubudol pa talagang tunay. So, hanggang sa muli ho, ako si Yeye at kayo po ay nanonood ng aking channel. Mag-i-subscribe, mag-ingat at meron na namang yung dumadating at sa ko nang magmanap pat bagay yan ako magsalita para na ako si Mike Enriquez. So, yan ho. Hanggang dito na ako si Yeye at kayo po ay nanonood ng aking channel. Okay, sa mga nagsusubscribe, salamat ha. Sa mga nagko-comment, salamat din po. Yan. At saka sa mga nanonood, salamat po. Maraming po salamat. Ako po si Yeye at nag-iiwas sa inyo ng kasabihan. Mag-subscribe, mag-like, mag-share. Yan. Salamat po.